Hi ka-coffee, magandang araw po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao. Malapit na po ang eleksyon, naku po ito na. Talamak na naman ang vote buying ka-coffee. Hindi na naman nakakaligtas dito yung mga kababayan natin sa mga nambibili ng boto. Itong mapepera na to mga politiko, ang tanong dyan saan galing yung pera na ipinambibili ninyo ng boto. Ang COMELEC medyo masipag-sipag ka-coffee sa pagmamonitor, may mga reports na po silang natanggap na mga politiko na nag-i-engage into vote buying. At balik tayo ka-coffee sa nakaraang halalan sa 2022 elections. May mga politiko na may mga aligasyon na in fact sinubpina na ng COMELEC dahil sa vote buying na tumatakbo ulit ngayon. Isa na dyan ka-coffee, itong si Rose Nono Lin na tumatakbo bilang kongresista dyan sa District 5 ng Quezon City. Alam mo, medyo controversial itong tao na ito ka-coffee dahil noong 2022, sinubpina na yan ng COMELEC dahil sa maraming counts ng vote buying. At ang kanilang pamilya ay naliling po dito sa Pogo. O si PBBM, pinagbawal niya ng Pogo, matagal niya nang ipinatigil yan, pero may mga bakas pa rin. May mga naiwan, may mga yumaman dahil dyan sa Pogo na yan. Malamang sa malamang, itong mga nag-i-engage into vote buying, malamang dyan galing yung pera na yan. O di kaya sa pinagbabawal po na gamot. Yun lang naman yan eh. Kasi kung sa negosyo mo yan, pinaghirapan mo sa negosyo yan, dugot pawis ginamit mo para sa makalikom ng ganyang pondo and then gagastos ka ng milyon-milyon para sa vote buying. Definitely hindi mo gagawin yan. Una po na nag-file ng Certificate of Candidacy, itong si Rose Nono Lin na tumatakbo nga po bilang congresswoman dyan sa District 5. O sige ka-coffee, balikan natin kung ano yung koneksyon nitong Rose Nono Lin sa Pharmally. Hindi ito fake news. Kung fake news yan, hindi fake news din tong GMA News dahil lumabas to sa GMA News. No? Rose Lin, whose husband is linked to Pogo Pharmally, files COC for Quezon City Congresswoman. Diba? Yun ang masaklap eh. Parang ang mangyayari niyan eh, Alice Guo ang peg nito eh. Businesswoman Rose Nono Lin on Monday filed her Certificate of Candidacy or COC to run for Congresswoman in the 5th District of Quezon City. Lin filed her COC at the COMELEC National Capital Region according po sa balita ng Super Radio DZBB. Ito na, noong 2021, Lin was linked to the controversial Pharmally Pharmaceutical Corporation. Ako, yung Pharmally na yan ka-coffee, very problematic yan. Bilyones, trillions of pesos ang nawalang pera sa gobyerno dahil dyan sa issue ng Pharmally. So, konektado po, base sa report na ito base sa report ng GMA News Online. In 2021, Lin was linked to the controversial Pharmally Pharmaceutical Corporation as a shareholder of its alleged sister company, Pharmally Biological Incorporated. However, Lin had denied the involvement. Sige, para fair tayo. Ano yung sinasabi ni Lin dito? Kasi sabi niya, hindi kami connected dyan. Wala kaming kinalaman dyan sa Pharmally. Siyempre, sa mga investigasyon sa House of Representatives at sa kung saan-saan pa, definitely hindi ka naman talaga aamin dyan. Sabi niya, hindi rin po ako susi ng investigasyon na ito at wala po akong koneksyon sa gobyerno. Ang Pharmally Biological ay hindi po sister company ng Pharmally Pharmaceutical, sabi po ni Lin. Wait lang, bakit parehas kayo ng pangalan? Bakit parehas may Pharmally? O sige, wala daw silang kaugnayan sa isa't isa ka-coffee, pero parehas sila ng pangalan. Bakit kaya yan? O sige, balikan natin ka-coffee. Itong balita naman patungkol sa pagsusumpina ng COMELEC dito kay Rose Nono Lin dahil sa mga aligasyon ng vote buying. Nasa ABS-CBN din yan. Baka sabihin niyo gawa-gawa ko lang yan. Nasa ABS-CBN po yan. Pwede niyong i-double check. COMELEC Law Department summons Rose Nono Lin over vote buying complaint. Itong balita na po April 27, 2022 po. The Commission on Elections or COMELEC Law Department has issued a subpoena for Quezon City 5th District Congressional candidate Rose Nono Lin, who had been investigated by the Senate for the Pharmally Pharmaceuticals Fund mess. So, syempre, may mga duda-duda na yan. Kasi kapag lumabas na yung usok, ito, connected tong tao na to, kaya magsisimula na yung investigasyon. Manganganak na manganganak itong investigasyon na yan. The subpoena said that a complaint was filed against them for alleged violation of Section 100 of the Omnibus Election Code of the Philippines as amended by Republic Act No. 7166 in relation to Section 262 of the OAC. Medyo problematic ito. I-share ko naman sa inyo itong balita na nakita din natin ito sa PhilStar din po. Itong balita na yan at nakalulungkot lang ito dahil tuwing eleksyon, may mga kababayan din tayo nagagamit din talaga sa vote buying. Kaya nga may mga suggestions din naman, tanggapin niyo yung pera na ibinabayad sa inyo pero wag niyong iboto yung tao na yun na nagbibigay kasi malamang sa malamang gagawa yan ng illegal,
malamang sa malamang hindi galing sa malinis na pinagkukunan yung perang ibinayad sa inyo. Kasi gagastos ka ba naman ng bilyones, millions of pesos para ibili ng boto? Definitely may kapalit yan at may pagkukunan yan. Hindi yan magwawaldas ng ganyan kalaking halaga. So, ito naman, dito naman tayo sa Philstar Ka-Coffee kung saan nababanggit din po itong pangalan ni Rose Nonolin. No? Nasa headline po ng Philippine Star yan, Pogo at drug money rumaratsyada sa May elections. Noong nakarang eleksyon, si congressional candidate Rose Nonolin ay inakusahan po ng 237 counts ng vote buying. Ito yung sinasabi natin kanina Ka-Coffee. And then ngayon niya ulit, tumatakbo ulit. So, yun na nakalulungkot eh. Same character yan eh, pare-parehas lang yan. Kaya ingat-ingat tayo Ka-Coffee. Doble ingat kayo once na makakita kayo na nag-i-engage into yung vote buying, iba't ibang forma ng vote buying yan, huwag nyo nang iboto. Diba? Dahil sisingilin din po sa inyo yan. O siya, sige. Ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo Ka-Coffee. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.